Merong mga natuwa sa anunsyo ng Pangulo na suspensyon ng excise taxes sa LPG at sa kerosene. Pero siyempre ang tanong ng ilan, ano nangyari sa planong suspensyon ng buwis para sa gasolina at sa diesel? Kung titingnan mo kasi ang konsumo ng Pilipinas, ang talagang mabigat na gamit ng mga Pilipino ay ang diesel. Sa isang araw po, 33 million liters ng diesel ang konsumo ng Pilipinas. Pangalawa ang gasolina, nasa 24 million liters lamang. Ang LPG at kerosene, malit lamang, nasa 5 milyong kilo kada araw para sa LPG at kalahating milyong litro naman para sa kerosene. So bakit ang lakas natin sa diesel? Dahil ang diesel po ang pangunahing gamit ng mga Pilipino mula sa mga bus, mga jeep o yung public transport hanggang sa industrial use gaya pa ng heavy equipment, pati ang mga truck na pang-transport ng lahat ng produkto hanggang sa power generation, shipping, fisheries, agriculture. Diesel po ang nagpapaikot sa mundo ng Pilipino. Pangalawa ang gasolina na gamit natin para sa mga personal na sasakyan at siyempre po para sa mga motor. Kaya't ang tanong nga ng marami, bakit ang sinuspinde ay ang excise tax sa kerosene at LPG pero hindi sa diesel at gasolina? Tandaan po na malaking debate sa mga ekonomista kung sino ang talaga makikinabang kung magsuspinde ng excise taxes sa gas at sa diesel. Kung mayayaman ba na maraming kotse o yung mga mahihirap. Sa ngayon, hindi pa po malinaw kung may pinal na desisyon ng Malacanang sa isyong yan. May pagpupulong pa mga eksperto sa Malacanang bukas. Pero may mga naunang ulat na maaari pang hatiin ng Malacanang ang excise tax sa diesel at gasolina. Yun lang, wala pa pong pinal dyan. Pero may isang napaka-interesanting detalye na binitawan si Pangulong Marcos sa kanyang press conference kanina. May dalawa po kasing uri ng buwis sa langis, yung excise tax na pinapataw sa bawat litro ng petrolyo at ang value added tax o VAT na porsyento naman po ng halaga ng binibenta ng produkto. Sabi ng Pangulo, hindi sila masyadong interesadong suspindihin ang VAT dahil malaki ang kinikita ng gobyerno sa VAT sa langis lalo ngayong panahon ng krisis. So marami ang nagulat doon. Habang nangangamote ang mga driver ng jeep dahil sa taas ng presyo ng krudo, humahakot pala ng dagdag na bilyones ang ating gobyerno. Bakit po? Dahil ang 12% VAT po ay porsyento nga ng halaga ng isang produkto. Ito po kasi ay tax doon po sa value ng produkto. So kung mas mahal ang produkto, siyempre mas malaki ang makukubrang buwis ng pamahalaan. Halimbawa po, hypothetical lamang, kung 60 pesos ang halaga ng inangkat nating diesel bago magkaroon ng krisis sa gasolina, ang kokolektahin po ng gobyerno dyan ay 12% na VAT or 7 pesos and 20 centavos sa bawat litro. 12% nga nung halaga ng produkto. Pero kung dahil sa krisis umabot ng 170 pesos per liter ang diesel, i-compute mo ang 12% ng 170 pesos, nasa 20 pesos na po na bawat litro. So ang laki po ng kaibahan, halos triple ang itataas ng koleksyon ng VAT ng gobyerno. Ganyan din po sa gasolina, kung mas mahal, mas marami ang koleksyon. So parang nakakangilog po, di ba? Ganyan talaga kasi ang value added tax. So bakit nga ba hindi suspindihin itong VAT? Dahil ayon nga sa Pangulo, malaki ang makukuha ng gobyerno ngayong merong krisis sa langis. At ang karagdagang koleksyon na yan, maaari raw gamitin bilang pondo para sa iba't ibang programa ng gobyerno para tulungan yung mga naghihikahos. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng lubos na tiwala at pananalig para umasa na ang perang kinita talagang magiging tulong na pinangako. At ang tulong na pinangako talagang mapupunta sa Pilipinong nangangailangan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.